Okay lang yan. Correct. Tingnan mo, dami kong dimples. Oh. Yes. Tatlo kasi ito eh. Oh. Bakit nasobrahan? Ano ba bang mutation yan? Oo nga, sabi nga din ng teacher ko. Kasi Parang may muscle na... hindi na form? Hindi na. May muscle kasi na responsible sa pagngiti natin. So, pagka hindi siya fully formed, nagkakaroon ng dent. Dent. Oo. So, walang point yung, alam mo yung sabi na ginagawa. Ayan, wow, may viewer. May viewer na. Wait, hello, good evening. Okay. Oh, 2 viewers. Hello. Welcome. Hello, vlogs. Welcome to my guys. Baliktad na. Hello po. Say hello. Welcome. Meron po akong guest. Ayan. So, lagi niyong tinatanong kung may chance ba yung mga galing sa Philippines directly na ma-hire abroad. Kunyari, hindi sa US. Kasi alam natin kung mag-a-apply sa US, marami nang ganyan, di ba? Madali lang makadiretso sa US directly from the Philippines. So, meron po akong guest ngayon. Yes. Ang hirap niya pong nagpaalam pa ako kay sino ba president ng China? Xi Jinping. Xi Jinping. Yari. Di ba yung mga president ng bansa namin, mga nakakashokot. Kaya, dapat di ko pala yung binanggit. Kilala niyo naman yung Anyway, so, yung maraming nagtatanong sa akin na yun nga, pwede bang makadiretso from Philippines, tapos sa abroad, besides USA, tsaka New Zealand. So, siya yung isa sa mga examples. Pero marami pa akong kakilala na gano'n. So, just this year, na-mention ko na meron akong friend, physics major din siya, wala siya experience outside the Philippines, na-hire din siya sa international school sa Indonesia. So, hindi ko alam kung anong common kasi itong friend ko na to, sa Indonesia din siya nag-start sa kanyang teaching career sa international schools, kasi sobrang dami na niyang napuntahan yan. At parang, kung bagay mga school, bar hopping. Okay. So, I want to introduce you my dear friend. We go way back. Naging kasama ko siya sa St. Paul. Diba, no? Tapos, naging roommate ko rin siya. Maingay kong roommate. Hindi na makatulog. Hindi, joke lang. Ayan, si Early. Hi. Yes. Okay. So, nakabakasyon din kasi siya. Sa China siya nagtuturo. Summer vacation. Alam niyo naman, di ba? So, anyway, sa kanya naman gagaling yung iba. So, pwede kayo magtanong later. Or kahit during, kasi hindi ko makikita. Wala pala akong dalang computer. Bakla meron kang bukas mo kaya? Alin? Yung phone. Sige, So, yung sige. live na to. Tapos, Kunin ko lang yung charger ko. okay. So, hindi ko pala nadala yung laptop ko. Napaka-prepared no on the spot. On the spot yung live. So, pwede po kayong magtanong. Okay, mamaya. So, nagpe-prepare lang siya yung sa charger niya. Kasi hindi ko dala yung computer ko. Hindi alam ko. Bakla nakikita ko rin pala yung tanong. Ikaw ba? Oo. Sige. Okay, so, pabalikin na natin siya. Napaka-prepared. Buti lang hindi to classroom observation, di ba? Jogsak. Nagsak na. So, bale, pag-usapan natin yung process para may matutunan din kayo sa kanya para hindi lahat galing sa akin. Kasi, mas matagal na siya sa international school. Ako, bago lang. 2024 lang. Okay. Early, kailan ka nag-start magturo abroad? 2008 ba? So, 2008 siya nag-start. Ako, 2024 lang. So, mas marami na siyang alam sa international school teaching. So, anyway, so, tell us about yourself. Para meron silang... Interview talaga. Friend ko na. Ay, sige, hindi tayo kami sa frame. Hindi po kami ganito kataba noon. Okay, gusto ko lang i-claro yan. Okay. Okay, anong bachelor's degree mo? Bali, double degree ako. Sige, kuya. Ako isang degree lang, halos hindi ko pa naipasa. Hindi, secondary education at saka biology. Yun ang aking So, parang BSE and BS. BSE, BS Bio. So, pre-med, kaso may edu degree din. Antara. Okay, ako naman BS Physics, pero may eduk degree din.
Okay. Sinani na ng sarili. I'm making it about myself, ito boy. Okay. Magaling na si Chris. Nakita ko siyang taba niya na rin. Anyway, so may master's degree. Oo, meron. Anong master's mo? Eduk naman ang minaster ko. Kasi Parang educational management? School Okay. leadership. Oh, so bachelor's degree sa biology, then educational leadership. Ay, hindi yung iba din ba yun dun sa educational management? Pareho. Pareho lang yun. So, yun yung mga kinukuha ng magpiprincipal, di ba? Tama ganun. So, common sa mga master's degree sa DepEd, Principal suspect. di ba? Nauwi sa principal. Hindi naman kasi siya naging principal ng school. Principal suspect, oo. Pero, yan kasing common na master's degree ng mga Pinoy na teachers, yung educational management o kaya SPED. Pero kasi, anyway, mamaya, discuss natin, meron ba siyang naging advantage sa'yo sa pag-apply abroad, yung educational management mo na master's degree? Ano siya, bali naging stepping stone din siya. Parang credential din yung ginamit for di sa una kong job offer sa Indonesia. Kasi Kasi- parang may master's ka na, parang ganon. Oh, kasi yung offer sa akin noon department head. So, Antaray! Guys, gabi ha. First na teaching job niya na offer, department head agad. oo. Ganun kalaki ulo nito. Na-joke lang. So, ayan. Next, so, 2008 ka nag-start. So, ilang taon ka nang nagtuturo abroad? Magmat ka. Tagal nun. 18. Oh, 18. Nasa 18 na. Oh. Grabe, no? Hulaan niyo na lang edad niya. Char. Kasi, so, 18 years na siya nagtuturo abroad. Kasama ko siya sa St. Paul for many years. So, doon kami nagkakilala. 3 years ako sa St. Paul. 3 years ka lang. Ako, ibig sabihin, kasi 8 years ako doon eh. 3 years Nag-stay na. pa ako ng 5 years. Tapos, yung all that time, nandun ka na sa Indonesia. And then, 3 years sa St. Paul, tapos umuwi ako umuwi ng ka ng Bicol. Bicol. Nagturo ako sa college. Ay, oo, yun pala. Sabi ko, kailan siya nagturo dito sa Santa Isabel, di ba? Santa Isabel. Anyway, so yun. 18 years na siya nagtuturo sa abroad. So, una mong teaching abroad ay sa Indonesia. Ilang taon ka sa Indonesia? 2008 hanggang 2015. 2016. So, 2016, lumipat ako ng Oh, mahaba din ah. Ito, yung bang school mo sa Indonesia ay international school? No, yung first school ko doon, ano siya, private school siya, pero international curriculum yung offer nila. So, bilingual school siya. Maliit lang siya na school, tapos ang offer niya ay Singapore curriculum. So, yun yung una kong exposure sa international system. Okay, so nagkaroon kayo ng idea doon, no? Kasi usually, di ba, tinuturo ko sa inyo, international curriculum na Western, yung IB, A-levels, IGCSE, AP. So, yung Singaporean curriculum, mostly syempre sa Asia yan, di ba? So, isa pa yun din sa magiging options nyo. Ngayon ang tanong, saan mo nakita yung teaching job na yan? Ay, panahon pa ng job street. Ay, kalawa. Parang lang, submit lang ng submit, and then, di ko na nga matandaan kung kailan ako nag-apply sa kanila. Basta nag-communicate lang sila, nag-invite for interview. Yun na. Okay, so nung time na yun, hindi niya nakuha yung job sa mga scroll, di ba? No. Hindi pa siya. Kasi, ako na kapag apply through scroll or stroll, hindi ko alam yung basa doon actually. So, job street. Ngayon, ang katumbas ng job street, yung mga, di ba? LinkedIn, Indeed, ano pa ba yun? Yung Teaching Horizon, Ay, mga ganyan, di ba? Pero kasi Teaching Horizon, mas focus siya sa sa education. Tama. So, i-clear ko lang, yung dating sikat na job street, ang katumbas na ngayon, yung mga LinkedIn, Indeed, na kung saan, iba-ibang klaseng jobs ang nandoon. So, kung gusto nyo nakafocus lang doon sa education na mga job search, di ba? Doon papasok yung scroll, Teacher Horizons, Search Associates. Teach Away, Search Associates, International School Services or ISS, ASQ International, mostly European. Mayroon pang ako nakikita na Teaching Nomad. Ano pa ba yan? Tsaka Seek Teachers. Ang dami niyo po actually. TIC recruitment, meron din. Ang dami niyo po actually na pwedeng hanapan ng international teaching jobs. So,
kanina nabanggit ni Early, nag-start siya sa bilingual school. Ano ba ang bilingual schools? Kasi may mga bilingual schools sa China, madami naman. Tapos, basta, can you tell us more about bilingual schools? Dalawa kasi yon. Pagka bilingual school, pwedeng private institution siya na nag-offer sila ng international curriculum. And then, from the name itself, bilingual, so aside from yung local, yung mother tongue nila, meron silang additional na language na tinuturo, like Mandarin or English, ganon. Dun sa school na una kong napagtrabahuhan, tatlo yung language na tinuturo doon. Sa English, Bahasa Indonesia, at saka Baha Mandarin. doon, kawawa naman. Bahasa. Bahasa Indonesia, at Hanggang saka ngayon ba? Yun. Storbong interviewer, sige tuloy mo. Yan, so trilingual yung mga bata doon. And then from there, saka sila nag-shift to international schools talaga for sabihin nating year level 11 or 12 Usually Yeah, graduating, no? or after nila makatapos ng IGCSE. Kasi yung sa case sa akin, ang tinuruan ko kasi doon, ang tawag nito, primary school, yung una kong hinandle. So, Talaga? Okay, so, stop ko siya doon kasi it will give you an idea din, no? Di ba sa US, medyo mahigpit sila pagdating sa alignment, pag nag-a-apply ka ng trabaho. Halimbawa, BSE graduate ka, so dapat ang applyan mo, secondary, high school, ganyan. O, meaning mga grade 9. Ngayon, si Early, BSE Biology siya, di ba? Pero ang una niyang teaching job doon sa Indonesia ay as a preschool. no, primary. Primary. Grade 5, 6. Oh, di ba ang galing-galing ko interviewer? Ang galing makinig, sorry. Di ba sabi ko sa inyo, pumagsa ako sa audio, sa medical ko. So, primary ang tinuruan niya. So, yun yung importante, no? Sa US, stricto sila sa alignment. Kasi, alam nyo rin naman, dito sa Russia, nasa Russia pala tayo. Sa Russia, hindi naman ako high school teacher, middle school. So, si Early, nag-start siyang primary teacher. So, yan yung elementary, di ba? Grade school teacher. Pero actually, ang teaching experience mo rin, high school at saka higher ed sa college. College, di ba? So, pero nakaturo siya sa primary. So, magandang insight yun kasi ang ibig sabihin lang kasi niyan, pero ang tinuro mo sa primary sa Indonesia, science. So, sa tingin ko yun yung, basta importante, science major ka, makaturo ka ng science kahit anong grade level. So, gaya na sabi ko sa inyo kasi, napaka-critical lang nung international curriculum na experience sa graduating, di ba? Sa mga higher Grade levels. 11 and 12. Siguro mag-umpisa ng grade 10, di ba? 10, 11, 12. Doon siya importante. So, kaya, di ba sabi ko sa inyo before, actually, yung mga primary school teachers, kindergarten teachers, mas madali kayo makapasok sa mga international schools, sa mga bilingual schools abroad, kahit wala kayong experience sa IGCSE, A-levels na yan, AP or IB, kasi importante yung mga yon pag-graduate na yung mga bata. Okay, so, wow. So, yan na. Next, ito yung madalas na gustong-gusto nilang topic. Talaga, pag ito yung topic, bing, 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 bing. Okay, sweldo. Okay, so 2008 si Early nag-start magturo sa abroad. Magkano sweldo mo that time? Maliit lang. Kasi lit ang bewang ko ba? Hindi, ano lang yon kasi nga, first time to go abroad, and then maganda din naman yung opportunity. Mag-handle ka ng department, and then, I think, yun yung pinaka gateway mo para makapasok sa international teaching. So, nung time na yon 2008, ang offer lang sa akin ay nasa 800 USD. Net, 'di ba? Net na yon. Pero lahat ng gastos, yung visa, yung tickets, annual tickets yon, going back and forth sa So, ano pa ba? Accommodation kasama din. Tapos yung utilities namin noon, meron silang subsidy.
So, parang meron lang, halimbawa, hanggang ganitong amount. Pagka hindi ka lumampas doon, Sagot nila nila yon. Pag lumampas ka, di top up ka lang, magdadagdag ka lang doon sa, sa kulang. Ayan. Mamaya malalaman nyo magkano na siya. Hoy! Ngayon. 'Di ba? So, okay. So, 'di ba, lagi kong sinasabi yung mga perks na yun sa mga international schools. Hindi ako nagjo-joke. So, ever since, yun talaga yung mga perks. So, libre din siya noon. That time, yung $800 net na yun kasi libre yung apartment, tapos sagot yung pamasahe mo, pati yung visa processing na pangit mo ba. Kahit nung sa Russia ako, sagot nila yung visa, reimbursement. So, tinabi ko yung, sorry, uminom ako Red Bull. Ayan, girl attack. Okay, anyway, so common po yung na yun na, pues, ever since. Kaya, kung bago kayo sa international teaching na, profession, ganyan, or, basta ganon, kung bago kayo doon, kahit wag muna kayong mag-aim ng mga top tier, na mga mid-tier, tsaka Europe. I'm sure yun yung dream nyo na pwedeng country, pero dahil wala kayong teaching experience sa international school, sa totoo, mahirapan po kayo makapasok sa mga mid-tier, top tier. Mag-start kayo sa bilingual schools, sa mga lower tier na international schools, kasi hindi sila doon masyadong mahigpit. Kasi pareho din naman yung perks, diba? Kahit ikumpara niya sa sweldo niya sa Philippines, malayo pa rin. Tapos ang daming libre. Okay. Yun? Standard, standard expat package. Pagka expat ka, automatic yun, kasama yung travel allowance, yung ticket mo, kasama yung housing, accommodation. And sometimes, yung ang tawag nito, yung travel mo from accommodation mo papunta dun sa work, kasama din yun, sinasama na nila yan. May susundo sa'yo, may hahatid sa'yo pa, Tama. O, diba? Meron akong nakilala, meron silang driver. So, may car, meron silang driver, hatid sundo sila. So, yung sa school ko ngayon, walang kaming ganyan kasi nakatira naman ako sa loob ng campus. So, pagbangon kong ganyan, classroom na, joke. So, ayan na, yan yung mga perks. So, kahit hindi man kayo makarating muna ng Europe, kahit saan naman yan, pareho lang yung perks. So, doon na tayo sa estimate lang. Hindi mo kailangan sabihin yung eksakto. Or kahit hindi yung ngayon mo na, before pala dyan, nakailang international schools ka na, mabibilang mo ba? From yung 2008, and then dalawa sa Indonesia bale. Tapos, ilang taon ba ako? 5 years ako dun sa pangalawang school ko. Pero doon, high school na tinuruan ko kasi after ko nga ng 3 years sa elementary, sabi ko, kailangan mag-move na ako sa sa secondary kasi yun naman ang training ko. So, nung nag-secondary ako, lumipat na ako ng international school talaga. Oo. So, doon ako na-expose sa Cambridge A-level biology. And yun, doon nag-start yung iba-ibang curriculum. So, dalawang school sa Indonesia, sa China, nakailan ka na? Sa China, wait lang. Sa China, 2016, ang una ko ring napasukan doon is bilingual school. 5 years ako doon. Oh, matagal yan. Parang yun yung pinakamatagal mo. Oh, yun yung pinakamatagal ko. Tapos, eto nga, dumating ang COVID, lumipat ako ng Shenzhen. So, from Shanghai, lumipat ako ng Shenzhen. Dapat 1 year sa lang Wuhan. ako. Actually, well, ayun. So, napunta ako ng Shenzhen. Nagstay ako doon for 1 year. International school na rin siya. AP naman yung hinandal ko. AP at saka American curriculum. Common Core. Common Core. Tapos nun, bumalik ako ng Shanghai. 3 years dun sa British school. And then, ilan na yan? Isa, dalawa, tatlo. Pang-apat na ngayon kasi lumipat ako last year. Bago ako ng... Pang-apat sa China. Pang-apat sa China. So, 6 na lahat. Okay, so another point na bago tayo mag-continue. So, nabanggit niya, nung nagtuturo siya sa China, nagturo din siya ng AP. So, kung ikaw ay J1, ang AP, di ba, ay Advanced Placement. So, ano yan? American curriculum or Canadian? American. American curriculum siya. So,
kung nakapagturo ka ng AP sa US, syempre, mas may advantage ka. 'Di ba? Kasi, gaya na sinasabi ko sa inyo, minsan, yung mga international schools din, hindi lang naman isang curriculum yung pinapatakbo eh. Gaya na example nyo sa Indonesia, 'di ba? Meron silang international na Cambridge. May A-levels, may IGCSE. And at the same time, meron din silang yung local na local curriculum. So, nag-hire sila niya ng mga foreign teachers. So, huwag kayo masyado mag-alala na wala kayong teaching experience sa international curriculum kasi marami namang school. So, syempre, kayo pag nag-apply, di kapag nakalagay na dun sa qualifications nila na dapat may ganung experience, wag na kayo dun mag-apply, di ba? Given naman na yun. So, May kasi, may mga provided training din naman. So halimbawa katulad ng sa akin, wala naman akong background sa A-level nung lumipat ako. Pero nung interview kasi nakita nila na yung willingness mo to learn a new curriculum, and at saka same lang naman yung topic coverage. So correct. kung may mastery ka dun sa field mo, kahit anong curriculum yung pwede mong Correct, maturo. correct. Approach lang yung magbabago. Tama. I agree. Kaya alam niyo, kaya sabi ko sa inyo, diba, na basta mag-apply ka lang kasi importante, pag in-interview ka, makita sa iyo yung potential. Kasi pwede naman, kagaya niya, meron naman silang budget for training, diba? So, pwede ka naman nilang i-train. So, kagaya niya, yung school ko ngayon, wala ng IB. So, hindi naman nila ako aalisin. Iti-train na lang nila ako sa IGCSE na curriculum, 'di ba? Ganun lang, basta apply lang po kayo ng apply. Pero ang importante kasi din na alam nila na mayroon kayong na specialist kayo sa subject matter. So kaya kahit wala kayong international school or international curriculum na experience, basta andun yung pagiging specialist nyo. So kung mag-apply ka sa science teacher, science major ka ba? May teaching experience ka ba as a science teacher? So, parang gano'n na lang. Kahit nga iba yung grade level, di ba? So, anyway, balik tayo dun sa sweldo. So, kung nag-umpisa siya ng 800 USD net, no, sa Indonesia, bigyan nyo kami ng idea. Magkano ng iyong asking price? Range lang, ha? Range lang. Wait lang, sa China po siya nagtuturo. China. Nasa mga nasa between Adik. Wait lang. Sige, go. Ang range na Adik ka. Basta nga nasa 4 to 5 Monthly. Ano yun, net? Oh, di ba? Ang taray. Sige, magkano ba yan? Basta 4,000 to 5,000 US dollars net. Kasi, ano ulit yung perks sa school mo? Standard expat package, travel, accommodation. Yung school ko ngayon, libre yung food. Doon sa previous school ko, hindi Lucky libre. ni Pansit ka na. Noodles, stir fried. Mantika, labanan. Ano pa ba? Sagot din nila visa. Sagot nila visa, and then Pamasahe. insurance kasama yan. Ganun. Okay, so standard talaga yan for expat. Basta yung mga local, hindi yan syempre yung kanilang perks. So, anyway, parang na-cover na natin yung mga importante. May mga tanong kasi dito. So, unang tanong, naging teacher din po ba kayo sa DepEd? Hindi po. Ako rin, hindi po. Pareho kami sa St. Paul. Mga private schools ang napagtrabahuhan namin. Pero nag-apply ako sa DepEd, At hindi siya natanggap. Hindi lang pinansin yung ko. Diba? CV ko. Alam mo yun, ang taray-taray ng DepEd, akala mo naman malaki magpasweldo. O so yung mga hinindian nyo, kamusta na? Joke lang. May naglalagaran. Okay, so nasagot na natin unang tanong. Ma'am Mildred, may case ba ma'am na di naha-hire ulit ang teacher? Siguro yung after ng initial contract, itong sinasabi ni ma'am. Kasi hindi naha-hire ulit. Depende. Pero normally nare-rehire ang teachers. Maliban na lang kung meron ka talagang grave misconduct, for example, or may kaso ka sa estudyante, yung safety ng mga bata, kung
at risk ang mga bata sa presensya mo, kumbaga. Ayun, pwede kang pwedeng hindi ka na ma-hire. Other than that, hindi. Or, disease, sakit. Like, na-diagnose ka ng HIV. Ganyan. Teacher na Oo. HIV. Kasi like sa Indonesia, yearly yon, bago ka bigyan ng bagong kontrata, Test, kailangan check mong ulit. magpa-HIV test. Mm. Pagka hindi ka nakapasa doon, iano ka nila. Oo. Yan. Okay, so importante to keep yourself healthy. Kasi, lalo kung magagaling ka pa lang sa Pilipinas, kailangan mo ng medical clearance. So, totoo yung sinabi niya. Kasi mostly, yung mga international schools na yan, they prefer to rehire you kasi mas madali yun eh. Hindi ka na nila iti-train, di ba? Tapos, kapag nag-hire kasi sila ng bago, ibig sabihin panibagong processing ng visa. Mas mahal. Mas mahal. On their part, oo. Correct, kasi tuwing may bago, merong settling in bonus. Oo. Tuwing bago, merong mga kung ano-ano silang pinoprovide. So, syempre, bagong apartment na naman, naayusin nila. So, actually, preferably, magstay yung teacher. Kaya lang mostly, usually sa totoo, hindi ko alam kung para experience natin, mga western na teachers, laging umaalis, no? Kasi hindi sila mapakali. Kasi sila naman, hireable, kahit saan sila magpunta, basta yung passport nila at saka yung kulay nila Correct. Kulay pa lang ng balat. Yun na yun. Madali silang ma-hire. Kaya ako actually, naglilikas sa paya ako. Kaya lang hindi ko magagawa ng paraan yung ilong ko. Hindi. Sabi, sigurado ka, Caucasian ka, ba't ganyan yung ilong mo? Hindi, joke lang. So, totoo po yun na mas prefer nila na mag-stay ka na lang. Kasi mas maraming trabaho at mas magastos kung mag-hire ng bago. Basta, wala ka ring mga ginawang kabalbalan. Kasi sa school ko, may na-deport. Taga UK yun. Taga UK. Na-deport siya. Related sa child safety. Yung naging issue sa kanya. So, hindi niya nga natapos yung contract. So, na-deport siya nitong parang, May. May. So, yun. Anyway, next na question. Anong maipapayo mo sa akin na papunta pa lang siyang China? Kabatch ko to sa US. Okay. Physics major din siya. Tapos, after ng US, nag-Vietnam siya. So, ngayon, meron siyang bagong work sa China. Okay, anong mapapayo mo sa kanya? Ano ba? Pagdating doon, secure ka kaagad ng SIM card. Kasi kailangan mong ipa-register yung SIM card mo. Ito ang gagawa niya. Usually naman, yung mga schools, yung HR staff nila, nag-assist naman sila. So, very important yun na makakuha ka ng SIM card kaagad, ma-register mo siya. Kasi yung nangyari sa akin, syempre, first time ko doon, bumili ako ng SIM card sa airport. Di, nag-load lang ako na nag-load. May notification na sinesend sa akin, Chinese, syempre hindi ko naman maintindihan, wala naman ako masyadong kakilala doon, and hindi naman lagi 24 hours na available yung HR na mag-interpret o mag-translate ng messages. So, in-interpret ko siya kahit hindi ko siya naintindihan. Inisip ko lang inassume ko na kailangan ko mag-load. So, nag-load lang ako na nag-load. Siguro nag-load ako hanggang mga 250 RMB o times, mo na lang yun, times 8 pesos. Yung pala, kailangan kong i-register. Tapos meron na siyang deadline no na dapat by tomorrow na i-ano mo na siya. Otherwise, puto lang ang communication mo. So, yun nangyari sa akin. Wala ako ng contact. So, nahirapan ako. Yung pala, kailangan ko mag-register. So, nung kumuha ako ng SIM card na, pina-register ko na siya. Ayun na. Kasi sa China, lahat nakabase sa cashless transaction. Sa cellphone mo. Kailangan mo mag-download ng WeChat. Kailangan mo mag-register dun na. Dun mo na siya i-register once meron ka ng SIM card. Kasi yung SIM card mo, i-connect siya sa bank account mo, sa salary mo. Pwede mo ding i-connect yun sa WeChat account mo. Pwede mo rin siya i-connect sa Alipay account mo. So, lahat ng transactions mo, bibili ka lang sa kanto ng kung something, QR code na lang. Ganun na lang siya. Pati sa taxi, QR code na lang. So, magda-dine in ka, QR code. Okay. McDo, QR code. So, wala nang hindi ka na mag-withdraw ng cash for any transaction. So, si Sir kasi, kasama niya yung family niya. Family. 2 kids, tsaka yung wife. Magtatrabaho ba yung Hindi ko alam, pero teacher din yun si ma'am.
Nagtrabaho din siya sa Vietnam. Kasama. Magtatrabaho din sa Anyway, China. hindi ko alam. And- Pero kunyari, as a family, okay ba doon? Safe ba? Ganyan. Ay, oo. Nung una ko, to be honest, 2016, nung pagpunta ko ng Shanghai, inisip ko nun para siyang yung, alam mo yung, Magulo. hindi, alam mo yung Ayaw parang, ko masikip. anong tawag nila doon? Yung parang concentration site yung ano, ma-concentration ka, parang ganun yung imagination ko sa kanya. Kasi vertical housing sila lahat eh. Pero pagdating ko, sabi ko, hindi naman. Parang very progressive. Iba lang yung pinapalabas ng mainland na ano nila, image sa labas ng bansa nila. Pero pag nandun ka na, safe siya, malinis, very disciplined yung mga tao. Yun nga lang. Wala kang makikita masyadong mga pulis sa kanto-kanto, although meron naman. Kasi puro CCTV lahat. Okay. So, contactless sila. How about locals? Friendly naman. Yun lang, kasi sa language, yung mga locals, medyo hirap makipag-communicate. So, naka-dependent ka sa translator. So, may app naman. May app. Download po kayo ng Baidu app, Baidu Translate. B-A-I-D-U, Translate. Yun lang. Pwedeng picturean mo yung label, tapos ita-translate niya na yung images. Okay. How about social media? Banned ang lahat ng western social media, Facebook, basta lahat, YouTube, Google. okay, yeah. Pati Google? Google Talaga? ban yan. Kasi may sarili silang version. YouTube ban yan. Ano pa ba? May sarili silang version ng YouTube. May sarili silang version ng ang tawag ito, ng Google. Basta may sarili silang version ng lahat ng nasa labas. So, paano nababypass? Gamit ka din ng VPN. Okay. Yon, kukuha ka ng VPN. So, kung VPN naman, yung nirecommend kasi sa akin ng friend ko is Astril. Okay yung Astril. Dapat ba na i-download niya na yan ngayon? I think so. Mas maganda. maganda. Mas magandang i-download na. Yun nga lang, may may Bayad. May bayad. Yearly. Okay. Ayan. So, tama yun, no? Kahit dun sa Russia, syempre may mga idea. Meron tayong mga fears about some countries. Uso yan, yung mga stereotype. Pero pag nandun ka na, iba naman talaga yung makikita mo. So, like in China, sa Russia, kailangan din ng VPN kasi nakaban din yung mga social media. So, nakaka-Facebook ako, di ba? Nakaka-YouTube kasi meron namang VPN. Pero, parang open secret siya. Pero, hindi mo siya ibabalanda na nagaganon ka. Anyway, next question. A friend is asking po kung matatanggap ba sa international school kapag wala pang master's degree. Oo. Oo, tama. Hindi kasi siya required. Hindi siya although may mga international schools na sinasama siya sa pag-evaluate sa iyo, lalo na kung meron silang published salary schedule. So kung meron silang sariling salary schedule na published siya, usually sinasama nila yon as part of parang levels para sa entry salary mo. Ganun. Kasi kahit di naman sa Philippines or kahit saan, basta meron kang advanced degree, advantage siya. Pero hindi siya part ng eligibility. Meaning yung basic na requirement para makapag-apply. So, ganun. So, kahit wala, pero advantage siyang meron kasi gaya ng sabi ko, yung mga international schools na yan, ang binabayaran sa'yo yung pagiging specialist mo. At yung pagkakaroon ng master's degree, isa sa mga parang concrete proof ng pagiging specialist. Okay. Ayan. So, next. 20 years na po ako sa public. MA grad po ako. 45 years old. May hiring ng sped. Ay, teka naman tayo. Nag-apply ako international school. Ang hanap po may IB curriculum, American, etc. Ay K-12 curriculum lang ang experience ko. Kaya ang hirap matanggal. Pwede po, enitos. Sige. Sorry, hindi ko na-gets. Wala daw siyang mga international teaching experience. So, marami na siyang in-applyan. Tapos, ang hinahanap ay mga experience. Ay, ganun kasi sa pagka higher levels kasi yung yung tuturuan mo. Tapos but tier 2 to tier 1 school, hanapin talaga nila yung yung experience mo doon. Kasi preference nila yon. Kasi yun din yung selling point nila, marketing, ginagamit nila for marketing sa mga parents.
Kasi kung halimbawa, ang ituturo mo IB o IB Biology, kailangan may alam ka na tungkol sa curriculum na yon para kumbaga yung confidence nila in terms of ikaw i-introduce ka nila sa parents, tsaka yung confidence na ng parents sa pag-i-entrust nila sa sa anak nila sa in terms of preparing them for uni application andoon. Kaya may mga ganon. Although yung iba naman nilalagay din naman nila na kahit preferred kung merong experience but not required. May mga ganon naman na na cases. Tapos iti-train ka nila. Oo. So, siguro bagong join lang siya. Kanina na-discuss namin yan na anong grade level, so hindi yan masyadong critical, tas bakit siya importante. Importante kasi yan po sa higher levels, yung international curriculum experience. So, ang suggestion po namin is, pwede naman mag-apply kayo dun sa hindi yun nire-require. O kaya, pag in-interview kayo, kaya lang kasi minsan yung qualification mo, yan kasi yung mag-a-attract sa kanila, di ba? Para i-schedule ka ng interview. So, ibig sabihin, hindi ka makakaabot sa interview, di ba? Kapag non-negotiable nila yon. Kasi may mga international school na hindi naman po siya non-negotiable. So, yun po muna ang i-target nyo. So, kaya wag po muna tayo magta-target again ng mga mid-tier, top-tier school, tier 1 and 2, gano'n, diba? Doon muna tayo sa lower tier or tier 3 kasi pareho din naman yung perks. Yan po yung napag-usapan na namin kanina. Ano yung kanina na hindi Parang natin sen makita? yung kita ko. Apprentice. Saan yun? Pag walang computer, mahirap makita kasi yung tanong. Pero, may sige. Alam naman natin yung tanong, di ba? Tungkol sa SPED. Sen, oo. Okay. Nag-hire din ba ng SPED teacher sa China? Yes. Pero international schools, kasi yung mga bilingual schools, hindi sila masyadong open sa ano pa. Kasi alam nyo po, kasi kapag yung mga, kung hindi siya international schools, alam naman natin yung SPED, di ba? Hindi kasi yan nakaka-English. Sa tingin ko, yun yung, hindi naman makaka-English. So, hindi ka rin naman makaka-Chinese, hindi ka rin makaka-Russian. So, kagaya sa Russia, sa international school, sa amin, ano lang siya, shadow teacher. Walang main SPED. Kagaya sa US, diba, na maraming klase talaga ng SPED dun kasi talaga, self-contained o kaya nasa mainstream classes kasi marami. English kasi ang salita doon, di ba? So, kahit na SPED pa yan, English pa rin naman yung pagko-communicate nila. Pero sa mga places like China, Russia, sa tingin ko kahit yung ibang countries na non-English speakers, pang IS lang din yun. Pero, gaano karami ang SPED na bata sa IS? Hindi masyado, di ba? Hindi ganun kadami. Usually, usually auxiliary, parang katulong sila sa assistant. Correct. Nila. Kaya ang teaching position sa mga international schools para sa SPED or SNED, 'di ba? SNED ay mga learning support. Yun ang makikita nyo, learning support. Kasi hindi kagaya sa US na meron talagang klase na SPED talaga. So yun po. So kung i-compare natin, unlike sa US na yan yung number 1 na in-demand na subject, sa mga international schools, medyo hindi ganun kalaki yung demand. Dahil yung mga local, mga kids na hindi naman nag-aaral sa international school, Chinese ang salita, Russian ang salita. So, local teachers meron sila. Next na natin. Oops. Pwede po preschool. Oo, pwede. Pwede po, preschool to high school ang mga international school sa mga bilingual, di ba? Okay. Hiring daw po ba sa international school nyo sa Kazan? Hindi na. Pamangkin ko to Wow, kala mo Mag-ganchilyo ka lang dyan. Sa school namin, pinost ko nung February yung hiring, yung vacancies. Tapos close na siya kasi na-fill na yung vacancies. Ma'am Grace, are you teachers now in the US? May I know? Hindi. So, si Early ay teacher sa international school sa China. Ako ay international school teacher sa Russia. Dati ako nag-J1 sa US. May I know the states that are... pero kaya ko naman sagutin itong tanong. May I know the states that are hiring for an H1B visa? Provide requirements, please. Wow, buong topic po yan. Mahaba-habang usapan, mga 2 AM na tayo. Ma'am Grace, lahat naman po ng state ay nag-hire ng H1B visa teachers.
Kaya lang kasi ngayon, alam niyo yung $100,000 na bagong impose na fee, 'di ba? Kaya ang alam ko, hindi yung marami yung nag-halt ng ano na yan, nagtigil ng hiring ng H1B. So J1. Okay, pero Ma'am Grace, meron na po akong video tungkol sa H1B sa YouTube, detailed yun, kung saan kayo makakahanap ng H1B visa teaching jobs. Sir Jel, kamusta po ang behavior ng mga Chinese students? Okay, go ahead. Chinese. If magre-refer tayo sa mga yung local Chinese, okay naman sila. Depende din eh. May mga bata na magalang, yun talagang seryoso sa pag-aaral. Pero may mga bata din na tingin sa'yo, bayad ka, wala kang karapatan na anuhin ako, na pagalitan ako, or i-discipline ako. May ganun din. Especially, pero in general, okay ang mga bata. Kasi very competitive sila. So, ang nature nila is mag-focus sa studies. Kung nakikita nila yung teacher nila, lalo na sa international schools, hindi nila tinitingnan yung background mo, yung race mo, hindi nila tinitingnan. Basta nakikita nila na nagtatrabaho ka talaga, tinuturo mo talaga yung dapat na ine-expect nila. Pero kung tamad ka, kahit puti ka, irereklamo ka nila. Ganun sila. Basta very magaling yung maayos yung breathing nila, maayos yung kanilang behavior sa klase, very respectful yung mga international students. okay. Ayan, nasagot na natin yung hiring po ba ng SPED. Okay, advice daw po, for newly grad, may chance ba agad sa mga IS? Wala. Diba? Newly grad. Maliit ang chance. Kailangan muna kasing mag-build ng experience. Kasi ang nakikita ko kasi, at least 2 years eh. At least, yun yung minimum. So, kung newly grad ka, wala kang teaching license. Pero, may chance, hindi siguro teacher, yung assistant ka, teaching aid. Kung okay sa'yo mag-teaching aid, pero kasi usually, kagaya sa Russia, ang teaching aid local. Kasi, mahal yung pag-i-sponsor ng visa eh. So, kung assistant lang naman, parang gagastusan nila ikaw, tapos yung contact mo ba, pang expat? Hindi. So, kaya sa school namin, sa Russia, ang mga teaching aid locals. Okay. So, meron ka na bang namit sa China na teaching aid na foreigner? Meron, doon sa dati kong school. Kasi malaking school siya school? British school siya. Ano ang niya, ang contract niya? Alam mo ba? Hindi ko alam. Okay. So, kasi posible din, di ba, na may mga foreigners na nandun na sa China. Pwede. Andun na sila. Part-timers usually. No? Yung mga part-time. So, kapag part-time kasi alam ko hindi naman ganun kaano yung sweldo mo, di ba? Like, usually kasi yung mga ganun na hinahire, parent ng asawa ng isa pang expat na nagtatrabaho lang. So, magpa-part-time lang sila. Tama. So, yun po, no, di ba nabanggit ko po sa inyo, ano yung pwedeng maging trabaho ng asawa nyo kapag nagturo kayo sa mga international school? Isa sa mga yun yung pagiging teaching assistant. Okay. So, kung tama, or pwede rin magtrabaho sa IT ng school. Meron akong kilala na sa computer, Chinese ng school yung asawa niya. So, pero kung galing ka sa Philippines, tapos teaching assistant, papunta doon, iaano ka ng visa, parang rare siya. So, kung eduk major ka, malapit ka ng graduate, pinaka-advice ko is, mag-gain muna ng teaching experience at least 24 months. Kasi yung 2 years na yan, kung isipin mong 2 school years, hindi siya abot ng 24 months eh. Kasi sa US, for example, sa US, kailangan taga 24 full months. Full months. So, ibig sabihin, 3 school years yung matapos mo at least. Kasi yung tayo naman, ang isang school year, 10 months lang eh. So, kung 2 school years ka lang, 20 months lang yun. Diba? Dami sinabi. Okay. Oscar de la Renta. 20 years na po ako sa public. MA grad po ako, 45 years old. Nasagot na natin to kanina. Diba? Yung nahihirapan siya. Hello po, 12 years na po ako sa DepEd. Gusto ko din po sana magturo sa ibang bansa. Good luck po. Wala lang pong tanong dyan, di ba? Parang, kaya niyo po yan, ma'am. Hello po, ma'am. Just want to tell you na thank you for being oh my God.
gosh. Pupunta na tayo sa langit. Pupunta na tayo sa langit. Napatawad na yung mga kasalanan. You're welcome po. Ma'am, ay, nasagot na yan. Bagalaw kasi, no? Paulit. Behavior. Sige, baba pa. Bumalik. Sige, go. Oops. Ayan. ECE? Early Childhood Education. Meron, oh. Ay, ayan yung what, ito muna. What about the discipline po ng mga students na Chinese? Sasagot na po namin, sana narinig nyo. Generally, well-behaved sila. Self-motivated, no? Very competitive nga kasi yung ano nila. Grade conscious. Yo, very. Tsaka yung mga parents kasi na ma-push sa, dapat 8 at ganyan yun, diba? Good luck. Yun, sa tingin ko, ewan ko mag-agree ka. Kung sa US kasi, walang mga pakay mga parents doon. Sa totoo lang. So, hindi mo magiging problema yung mga parents na, bakit eto lang grade ng anak ko? Wala silang pake. Eto naman sa mga IS, mas mga very. parents sa grades. Diba? Yung, bakit ganyan yung... Mas marami ang PTC sa IS. Kasi kailangan ma-update mo yung parents. At saka, ayun nga, marami silang pagka halimbawa mababa yung grade ng bata. Tatanungin ka talaga nila ano yung maire-recommend mo na dapat gawin. So dapat ready ka sa mga suggestions mo, recommendations mo para follow up sa bahay. Halimbawa, mahina yung bata sa mga analytical questions, so ano pwede niya gawin. Ayan. So, doon naman yung magiging nyo doon. Learning to learn specialist ako ngayon dito sa Cambodia. Okay. May hiring din ba for LM or, again, sa international school, preschool to high school. Lahat ng subjects, diba? Maliban sa Filipino, syempre. Tsaka TLE. Wala. TLE doon po. Sorry. Oops. Hello po, physics major po, 21 years in service, applying po sa US. Any advice po na school to apply po? Specific school, wala naman po akong may advice. Kasi sa totoo, pag nag-apply po kayo sa J1 visa sponsor, which is the process na ina-advocate ko, kasi mas madali yon. Sila kasi ang pipili ng school mo eh. So, hindi ka naman talaga makakapili ng eskwelahan. Pero kung gusto mo makapili ka ng school, ibig sabihin, mag-apply ka diretso sa school district. Pero marami po kasi mga school district na hindi familiar sa pag-ahard ba namang iBag to. Kayo na ko pati napapas. Pwede lagyan ng 5 piso. Anyway, na-distract ako. Maraming mga school district na walang experience sa pag-hire ng foreign teacher. So, isipin na, paano hindi nila kayo alami, parang i-deal with. So, mas maganda, dumiretso kayo sa visa sponsor. May post po ko sa top ng page, featured post. Andun na po kung paano mag-apply, saan mag-apply sa J1, USA, at sa international school. Pakipanood na lang po yun. Next. Need po ba na? Nasagot na ba natin? Good evening po. Paano po lang ng teaching experience magbilang? Magbilang. Nasagot mo na siya kanina. Nasagot ko na to. Alam ko, 24 months. 24 months. So, hindi school year talaga na Ang alam ko Kasi ganun yung bilangan sa US eh. Ang 2 years teaching experience naman, 2 academic years. Yun. So, international school. Pero sa J1 po, 24 months. Okay? So, next. Bayaan, US Ped teacher here po. Saan po mas madaling magturo at mag-apply? China or Russia? At meron po bang mga limit kasi 50 years old na po ako? Anong age limit muna sa China? 60. Pero, kung i-hire ka, 2 years usually yung contract. Bibihira yung 1 Dapat year. before 60, di ba? Dapat yung contract mo, mag-e-end siya before ka maging 60. So, kung 58 ka, tas hindi na. So, 57. Parang gano'n. 56 is safe. 56. Okay. Sa Russia naman, walang official na upper age limit. Importante lang ay nabubukas mo pa yung mata mo. Importante sa Russia yung health kasi mahigpit ang medical. Pero usually yung medical issues ay para sa communicable lang naman na disease. Halimbawa, HIV talaga, tsaka TB. Hindi pwede.
Kasama hepatitis sa ano, Yata, sa China. tama. Yung ba sa communicable, hindi po pwede kasi you're dealing with children. So, kaya yun, basta healthy ka lang. Kasi sa totoo, meron akong co-teacher na may diabetes. Hindi Okay naman siya, siya. ano. Okay naman. Tapos, Okay lang, non-communicable. non-communicable kasi yun eh. Next. Yung una niya pang tanong. Saan mas madali? Nasagot na po namin yung tungkol sa SPED. Sa mga international school, lalo na kapag ang first language nila ay hindi English, ang mga SPED teaching position ay mostly learning support. 'Di ba? Kasi konti lang naman ang mga SPED na bata sa international schools. Sa school ko, shadow lang siya eh. So siya lang, isang bata yun nakita ko. Sa inyo. Pero local teacher. Kasi hindi nakaintindi ng English yung bata. So, local. So, yun po. Pero meron po magtingin pa rin po kayo sa SNED. Kasi usually, nag-hire din sila ng yung department head. Parang head ng SNED. Nakikita ko yan. So, try lang po, apply din po kayo. New Zealand, pwede. Mag-apply. Pero ano lang po kasi yan tawag ito, just so you know, hindi siya kasing in demand. Kagaya ng sa US. Dahil language, natin ko language issue. Kaya sa Russia, meron kasi sila doon na special institution para sa mga SPED na bata. Depende sa parang kung severe. Ang tawag nila doon, correctional schools. So, Correctional? Oo nga. As in. So, sabi ko nga, saan kayo nag-aaral yung mga SPED na bata dito? Kasi alam kong meron Diba? Nakikita ko sa mga mall. Anyway. Need po ba ng TESOL? Sa mga IS? No. Ako, never kong never ako nag-apply niyan. Ikaw ba? Sa buong experience mo? Nag-apply ako ng ng IELTS pero hindi for IS teaching. Para sa New Zealand. Meron siyang New New Zealand. Zealand teaching So, atong alam ko, kapag non-native speaker ka at magtuturo ka ng English abroad, kailangan mo yun. Pero kami ay mga science majors. So, wait, ako never kong kinailangan yan. Kahit sa US. Hello po, madali lang po ba mag-apply sa China? Will be on my 5th year this school year as J1, math teacher po, secondary. Need ko po ba umuwi ng PH para makapag-apply sa China or pwede na po diretso? Pwedeng diretso na. Actually, mas maganda kung diretso. Kasi kung pupunta ka ng Pinas, ang dami mong pagdadaanan sa PUA. So, kung halimbawa from US, ka na hire, tas lipad ka na kaagad ng China, kukuha ka na ng ng school mo ng visa, tapos yung contract mo ipa-apostle mo na lang sa sa embassy, Philippine Embassy sa China o saan man yung lugar na pinakamalapit. Para pagbalik mo ng Pinas, OEC na kaagad yung i-issue sa'yo. Opo, lagi ko pong nire-remind lahat ng J1, nakailang video na ako dito, kung J1 ka, gusto mo magturo sa international school, mas maganda dumiretso ka dun sa country na yon. Kasi once tumapa ka sa Pinas, good luck. Kasi ang daming requirements po ng Pinas. Yung requirements ng, kunyari ako, actually, yung Russian visa, ang dali lang makuha. Ako natagalan, buwan ang inabot, 3 months yata ako, pakakahintay ng OEC, Overseas Employment, ano yung doon? Overseas exit clearance ba? Tama ba? Exit clearance. Basta exit clearance. Talaga? Parang employment, okay. So, employment clearance. Magkikita din mga mag-google ka Nakalimutan ko naman. na. Okay, anyway, so, mahirap ba mag-apply papuntang China? Ito, wait lang. Tama ba yung idea ko na whether mag-apply ka sa Russia, China, Vietnam, Brazil, kung ano-ano sa Middle East, kung international school, iisa lang ang process, 'di ba? Magkakaiba lang po sa visa. So yung tinuturo kong pong process sa pag-apply dito sa page ko, hindi po yung joke. Hindi po yung scam na process. Pareho lang po. Kaya sinasabi ko, international schools worldwide. So, gaya ng nabanggit namin kanina, pwede kayong mag-apply sa mga recruitment platforms sa gaya ng, pareho kami nakakuha sa Scroll. Scroll, PS, isa lang sila ngayon, diba? ASQ International, Seek Teacher, Search Associates, International School Services, ang dami po, pinupost na, nakapost na po yan sa Facebook ko. So, yun lang po, magkakaiba lang per country sa visa. Pero yung paraan para makakuha kayo ng teaching job sa country, pare-pareho lang.
Do you have ESL need in your school or any international school in May Russia? questions class. Anong month start? Ay, anong start ng hiring? Mga October. Tama, I agree. October. So ngayon, wait na. Wag na. Pang 2027-2028 school year na ang inyong i-target. Again, October. Kaya, ipopromote ko. May webinar ako sa para malaman nyo yung process so that pag bandang October na, alam nyo na yung gagawin nyo. So, may webinar ako. Makikita mo nyo yung registration link sa page ko. Kung gusto nyo lang umattend, walang pilitan. Kasi meron naman akong video, ba diba? Pero iba kasi tinatamad manood at mag-take notes. So, kung attend kayo ng webinar na yun, 1,000 pesos, 3 hours na, tungkol na yun sa US, J1, H1B, at saka international school. So, para bago pa mag-October, alam nyo na yung gagawin nyo. Anyway, so October po ang hiring. Actually, kahit sa USA, ideal yung October. Do you have ESL need in your... Russia pala. Or any international school in Russia. Filipinos are allowed to teach ESL in Russia. What's the age limit? Okay, unahin ko yung age limit. Again, sa Russia, wala namang upper age limit. Basta healthy kayo. Now, ESL. English as a second language. Tama? So, ito po kasi yung, di ba, ang Russia, European na country, kalahati Asian. Pero, mga puti sila. Sa school ko ngayon, ang subject doon ay ELA, language literature, langlit, yun ang doon, tsaka yung EAL, English acquisition something, yung gusto mag-acquire ng English language, mga puti po yung teachers. American, yung isa galing ng Greece. O usually po kasi pag sa Europe, preferred nila po mga native speakers. Preference ng school, again, marketability sa parents, yun. Okay. Pero alam niyo po, mag-try lang kayo, di ba? I'm already 52 years old. Teach pag female as in naman. Overseas Employment Certificate. Tama kayo. Ay, wow. Thank you. Salamat. Wala na kayong pakialam kung anong ibig sabihin, basta OEC. OEC at higit sa lahat, ano yun, buwisit yun na. Yun lang masasabi ko. Kahit ano pa ibig sabihin ng OEC, basta buwisit siya. Yung direct hire po lahat naman po ng tinuturo ko direct hire. Alam niyo po kasi ibig sabihin ng direct hire. Walang placement agency, di ba? So, you can look at it two ways. Pwede, sa USA kasi, usually, iba yung visa sponsor sa employer. So, direct hire means walang middleman, walang placement agency. So, pwede mag-apply ka directly sa US J1 visa sponsor or directly sa school district. Parang direct hire po yun. Walang placement agency. So, again, yung mga bagong join lang, nasa taas po ng page ko yung mga videos na kailangan nyo. Hi po, any suggestions sa mga country na madaling applyan sa English teacher? Vietnam Ay, siguro. wala pa siyang 1 year teaching experience. Yun lang. Alam niyo po, ang JET program lang ang alam ko na hindi nangangailangan ng teaching experience, hindi rin kailangan na eduk major ka. JET program, Japan. Oh, di ba? Bandang September yung application nila yan or Usually, November. So, puntahan niyo po yung JET program. Nag-a-announce sila usually. Follow niyo yung yung Japan, yung Facebook account ng Japan. Correct. Usually may announcement sila doon pag open na siya. Tama. So, nilalagay nila yan. Pero kasi po sa international school, kailangan at least 2 years teaching experience. Tapos, sa China ba kailangan yung license ng Pilipinas, PRC Depende sa school. May ibang school hindi naman. Kasi yung sa akin, yung sa bilingual school nun, hindi naman ako hinanapan. Pero, syempre, kung may lisensya ka, mas magandang may lisensya ka. Kasi, Mostly kasi, kapag may teaching license ka, I mean, yung mostly ng bansa, sa tingin ko depende sa bansa. Kasi, hindi ka nila makukuhaan ng teaching license sa country nila kung wala ka nun. So, kaya mas maganda meron kang teaching license para marami kang options. Kasi kesa wala, 'di ba? Sa US required talaga 'yan. Sa Russia, ni-require siya sa akin. So, kasi yung
co-teacher code na Australian, alam ko parang hindi, wala siya noon. Pinakuha mo na siya. Doon na. Bago, hindi siya nakuhaan ng HQS, yung high specialist visa, kagaya Ay, sa oh, akin. sa akin kasi specialist din, so kailangan ng license. Oo. Para Yun lang. yung category dun sa work permit sa visa, nakaano ka Ayan. na specialist. Ayan, sabi ni Ma'am Jean, siguro sagot yan dun sa walang teacher experience, pwede sa Middle East at Japan. Okay. So, dear Sir, Madam, ano to? Application letter ba to? Wait lang, palaki natin. Si Moore. Ay, ang haba nga. Well, wait lang po. Hindi po kami recruiter. Hindi po kami mag-hire. Hindi po ito job, ano yung job fair. Okay, next. Kino-consider po ba ng schools na teaching experience ang ay, hindi siya. Dapat, Formal classroom. full-time ka at sa classroom. So, kaya kung ang teaching experience mo lang yung mga online na ESL o kaya training centers, tutorial, hindi siya nakakount. Okay. So, paano wala na tayong hindi nasagot, no? Overseas employment certificate. Ayan, parang, ay, Natapos na yan. oo, nasagot na natin to. 12 years, okay. Parang wala na. Okay, wala nang mga bagong tanong. Ayan, tama. Thank you, Ma'am Jean. Nakonsider po ba ng school na teacher? Ayan. So, wala nang mga bagong tanong. Yep. At pero, ang tawag dito, yung mga, kunya, pag-usapan natin yung habang wala pa naman silang tanong, retirement. Sa China ba may retirement package? At, ano ba to? Hindi lahat ng school, pero may mga school talaga, yun talagang mga big time na school, yung mga tier 1 na school. Especially yung mga embassy tied na schools, international schools. Like, katulad sa Shanghai, yung, naku, hindi ko pwede sabihin pala. So, huwag mo na sabihin. Oo. Basta yung mga yung mga connected talaga sila, directly connected sila sa embassy or subsidized sila ng, hindi mo subsidized, but tied sila sa embassy. Yun, may mga may mga retirement fund. Oo. Pero hindi lahat. Tama. Okay, na-observe ko din kasi na parang yung retirement fund, nakatay din siya sa rule mismo ng bansa. Nakikita ko sa South Korea, parang law siya na dapat may share ang school sa retirement kahit na expat. Parang nakitaan ko na yun yung mga, isa sa mga list nila na may certain percentage silang i-contribute toward your retirement channeling. So, depende po sa bansa, depende sa school, yung tungkol sa retirement. May I kindly ask whether if I submit all 3 bachelor's degree credentials for a foreign credential evaluation to your organization, including the 2 awarded through ITEAP. Okay, ITEAP. Will be evaluated and recognized, or whether only 1 bachelor's degree will be evaluated. Okay, kung ano pong may TOR na meron ka, including master's degree, isabay-sabay nyo na po kasi isa lang naman yung bayad. Kaya, okay na. Paano nyo? Ito palang ITEAP. Familiar ka sa ITEAP? Okay. Yan yung program ng Philippines kung saan yung mga hindi nakatapos ng college. Pero matagal na nagtatrabaho. Okay. Pwede okay. kang kumuha ng course kagaya sa UNC. Tapos, makakuha ka na ng bachelor's degree, ng diploma mo. Magtitake ka ng exam or magpapa-evaluate ka pa? Parang ganon. Tapos, mag-attend Kaya parang may klase ALS rin. ang dating. Hindi ko alam yung ALS eh. Marami ako kilala na nakaka-graduate lang. Sa tingin mo yung recognize yan outside? Parang mahirap. Oo, ako, itong aking kunyari, kasi maraming courses yan eh. Pwedeng business, basta kung ano-ano. Ako, medyo may pagdududa ako pagdating sa edu. Kasi, di ba, Australia pa lang, New Zealand, kailangan ng TOR, ng diploma, hindi nila. Magkakaroon ka naman yan eh, sa ITEAP. Magkakadiploma ka. Pero ang wala ka, yung teaching practice. Oo. Oh, kasi hinahanap yan eh. Actually, kahit sa Russia.
Hinanap siya, saan to dito? Yung tinanong ako sa TOR, alin dito yung Practicum. practicum? Mm-mm. Sa Australia, hinanap din yan. Mm. Alam ko sa New Zealand, kailangan yung practicum. So, kung nag-ITEAP ka, parang walang ganin. Kasi kinuha mo lang siya for parang 1 year, 2 years. Tapos, binasehan lang yung experience mo na nagtatrabaho ka na kunyari sa mga business. So, kukunin mo ang related na ITEAP course sa'yo. Business. Admin. Mm-mm. So, alam ko may pang-edu. So, hindi ko alam kung mga Hindi ko lang mara-recognize yan overseas. Okay. Basta kung anong degree yung natapos nyo ha, pero alam nyo kasi, ang kinakount, sa totoo, kinakount lang naman pa nag-a-apply kasi yung relevant degree eh. Mm-mm. So, parang, kung hindi siya relevant sa ina-applyan mo, pwedeng, huwag mo na rin siya isali, pampagulo lang. Tsaka, pag sobrang dami, baka singilin ka ng extra. Batay sa aking professional na karanasan sa pagtuturo, ginawaran ako ng 2 karagdagang bachelor sa pamamagitan na expanded ay yung ITEAP. Na sinasabi. Degree kabilang ang 2 degree na ginawa sa, o isa lamang sa mga, ayan, nasagot naman na natin, ano. Kung kung magpapa-evaluate kayo, dapat yung sa teaching degree lang. Kasi pipiliin mo doon yung course by course. So, i-assess nila kung tama ba yung credits earned mo. Sa FCE yan, So, kung hindi siya related, wag nyo na po isama. Pero kung may master's degree ka na related sa edu, isama mo. Okay. So, how about ang mga China or Japan? IS, do they need for EAL, ESL? Visual learning. Sa akin ang hiningi lang nun, hiningi kasi sa akin yung TOR eh. So, I don't know kung alam na kasi nung school yung kung paano basahin yung TOR ng kasi may mga Filipino teachers din before na hire. So, pwedeng pag in-interpret na nila yun, alam na nila yung mga codes natin. Pwedeng ganon. Pero nag-hire din ba sa China or Japan ng Pinoy na English teacher? Wala pa ako nakita. Na Pinoy English teacher. Usually puti. Oo. Pero, ang alam ko, marami sa mga low tier. Tsaka mga bilingual. Alam mo yung maraming Pinoy na teacher sa Vietnam, sa Vietnam, Thailand. Diba? English. Usually, Southeast Asia. At saka, marami ako nakitang, nagti-TikTok, Facebook. Myanmar. Sa Middle East. So, try nyo po doon. Basta po, pag top tier, mid tier, mga meaning tier 1 and 2, gusto niyan po mga native speakers. Okay. Sir, hindi po kasi kami familiar sa ITEAP kung i-recognize siya outside the Philippines kasi ang ITEAP ay local program. So, hindi po namin alam. Kasi parang, aanohin nila yan, basta tsaka bago siya bago siyang program. Hindi ko alam paano. BA, Gen Ed po. BA ko, then currently taking MAED English. Anong ko po ma'am siya? Anong level po pwede kung applyan sa J1? Elementary ba? At core subjects ba? Or may specific subject? Gen Ed. Currently, MAED English. So, hindi mo naman tapos yung MAED English mo. Anong level? So, primary. Grade school teacher po. So, ang mangyayari po kasi sa US, ganyan. Ang applyan mo ay kung ano yung base sa iyong degree. Kasi kailangan niya sa visa. Pero sa totoo, pagdating nyo dun sa US, pwede kayong pagtuloy na kung welding, hindi joke na. Pwede kayong pagtuloy ng iba, pero kailangan yung alignment sa pag-apply ng visa. Example, yung kaibigan ko nga, BSE Physics, so high school, di ba? Pero binigay sa kanyang trabaho doon, middle school, science. Hindi nga physics. Pero importante siya sa visa application. So, once nandun na kayo, tsaka during your interview, pwede nyo express yung willingness nyo na magturo ng ibang grade level. So, para meron silang idea, ito pwede to magturo ng elementary, pwedeng middle school, whatever. Okay, Okay, so, Sir Mendoza,
dahil nasa education field naman po yung MAED, Educational Management, pwede nyo na po siyang isama sa FCE. Kasi sa totoo po, yung iba pong state ay nagre-recognize naman ng ibang master's degree. Kahit hindi siya align sa ituturo mo. Pero yung Florida, hindi talaga. Pag hindi aligned, hindi ka-count. Pero, kaya ang suggestion ko sa'yo, since isa lang naman yung bayad, pag sinama mo yung TOR mo sa MAED mo, at saka yung bachelor's degree, isama muna. Para kung ma-assign ka, maka-apply ka sa mga state na ika-count yan, o dagdag sweldo din yan. Okay? Hello po teachers, my current CFR level is upper B2. Ano yun? English, sa ano yun? Sa language proficiency? Language proficiency. Pero parang sa wait lang po kasi alam niyo po, gaya po ng sabi ko namin kanina, kung hindi ka naman English major, sinabi ba niya English major siya? By the way, I have 2 years to change, nag-resign na po ako next school year to try my luck abroad, kaso hindi ko sure kung okay ba. Okay. English major. English major. So, kung English major ka, at dahil hindi ka naman native speaker ng English, kakailanganin mo ng mga proficiency certificate na yan, no? So, ngayon, hindi ko alam kung anong level ang required nila. Hindi ako familiar. Parang tayo sabi, no? Pero sa USA, hindi po kailangan yan. Kahit English yung tuturo mo doon. Sa USA, So, whether, basta hindi kailangan yun na yun. USA. Pero international school, kailangan mo meron ka nun kasi hindi ka native speaker. Parang better to get, C level for kung CFR. Are elementary teachers in demand in China? Oo, marami. Ito po. Preschool, madami. Tama. Alam niyo po, gaya na sabi ko, sa mga international schools, mas madali makakuha ng trabaho mga preschool hanggang primary. Kahit wala kang teaching experience abroad, kasi hindi pa dyan critical yung international na curriculum. Mahirap sa high school. Specialist kasi. Kasi dapat specialist ka. A-levels, yung IB curriculum, Chinese, ganyan. Ayan! Parang bagong tanong. Okay, wala na po. So, ito hindi pa ako familiar. Bago siyang program ng Philippines. Pero alam nyo kasi, nung nag-apply ako sa Australia, actually parang tama. Kasi bago ako matapos sa US, syempre nagtingin-tingin ako. Hinanap talaga nila yung off-campus. Tapos sa Australia, ang baba ng kanilang age limit, 45. So, nga. New Zealand din, naghanap din sila. May minimum silang, alam ko ang Australia may minimum number of hours for practicum. Tapos, ganun din sa New Zealand. Pero between the two, kung gusto mo mag-apply, New Zealand ka muna kasi madali nang lumipat ng Kaya lang ang problema sa New Zealand ay ang sweldo. Malit po ang sweldo doon, tapos high cost of living, di ba? Oo. Kasi nag-compare na ako niyan Considered local lang so parang ang New Zealand maganda siya in terms of yung life, yung tawag doon? Long Yung term. pamumuhay. Pero siya ay may pinakamalit na savings. Compared mo sa ibang job. So, would you say, eto pala, ano na ba yung napala ni Ernie sa pagtuturo niya abroad? Para ma-encourage kayo Ako, nilista ko na, di ba? Wala akong utang. Tapos, bigla mo ko, hindi mo pa kabayad nun. Okay. Nakabili ng property, ganyan siya. Pinahan ko na, di wala akong utang. Eto si Early, balitaan mo kami. Nahiya siya. Pero i-confirm mo na, may building ka na or wala? Meron. May building na yan. Taray, di ba? Ako bahay pa lang ng gagamba. So anyway, pero Teka lang masagot ko lang. Wala naman yun sa wala yun sa sweldo. Depende yun kung paano mo hawakan ng pera. Kasi kahit kumikita ka ng 6,000 USD per month, pero kung gumasta ka naman, parang wala nang bukas. Nangungutang ka pa. Bumibili ka ng bag na Hermes. kulang utang ka pa rin. Nangungutang ka pa rin. Wala, sayang din. So, tamang pag-handle lang ng pera. Importante, wala kang utang. Pangalawa, ipon ka ng emergency fund mo.
Tapos, insurance. Kailangan makakuha ka ng insurance mo. Correct. Importante yun. Correct. So, dapat, ang goal, tayo ito, kasi maraming natatapos ng kontrata ng OFW, na uuwi na, walang insurance. Tapos, tatanda ka na, syempre, di ba? Tandaan nyo, hindi lahat ng mga countries may retirement fund. So, ibig sabihin, nasa sa inyo yung pag-secure ng retirement nyo. Okay? So, hopefully, yes. Diba? Kasi anong oras na ba? Kapag nag-iiba na boses ko, parang na yan eh, late na eh. Tama, yung one day. Pwede ba mag-apply sa ECE teacher sa China kahit sped teacher ako sa US? Apply lang po kayo kasi libre naman yung pag-apply. Sa totoo lang, apply lang kayo ng apply. Tsaka officially, malalaman mo kung pwede ka o hindi. Kasi kami, teachers lang din naman kami. Hindi naman namin talaga alam yung mga nuances ng hiring. So, ang suggestion namin, apply lang po kayo. Wag din po kayo ma-discourage na halimbawa, ang dami nyo na-apply, tapos walang sumasagot. Ganun talaga. Oo. Ako nga, nag-keep track ako ng application ko noon. Iba-iba yan Kazakhstan, Japan. Talagang nilista ko yung mga schools. Siguro, 100 plus, magto 200 yata yung sinend ko. Walang sumagot. Yung iba doon, thank you for your interest, ganon. We'll consider your application. Yung iba, niho, wala. Yung iba, wala. Dead ma lang. So, wag kayong ma-dishearten. Go lang. Correct. Kasi, sa tingin ko, mayroong place para sa atin. Kahit din naman ako doon sa school. Minsan, yung basis, apply ako sa base. Nga. Pero, diba, we ended up having a school. Sa tingin ko, kasi yun yung, meant for us. So, apply lang po kayo ng apply. Kasi, kung hindi kayo mag-a-apply, syempre, wala kayong chance, diba? Apply ba ako? Wag na nga lang. O, di nga. Wala talagang chance. Pwede mo ba ako apply sa EC Teacher China Sped? Opo, sa tingin ko, okay naman yan. Kagaya yun, di ba? Hindi naman ako science major, pero natanggap ako sa middle school science teacher. Kahit physics major ako. Siya natanggap sa primary, kahit naman BSc Biology. Di ba? So, ayun po, sana nakatulong tong live na to. Yan, charot. Okay, so sa mga nag-abroad dyan, make sure mag-save kayo, tapos mas maganda may insurance. Diba? Okay, so, thank you. Comment pa siya. Ang taray, Happy New Year. Salamat sa pag-join. Again, may webinar ako. Yung mga interested, para isang buwan, alam nyo na lahat kung paano mag-apply. Good luck. Good luck sa Okay. application. Good luck.